Panandaliang naudlot ang ating pagtalakay sa Aklat ng Galacia sapagkat idinaos natin yung ating General Assembly last week at nakapiling natin ang ating mga kapatiran mula sa 13, sa Ternate at sa Silang. At sa lahat ng dumalo, naging mabunga yung ating pag-aaral. Naging mabunga yung ating pagsasama-sama. Ilan dito ang nakakain ng maraming puto? Naubusan ako ng putong kutsinta. Hindi ako nakakain. Naubos ka agad. Masarap din ang pagkakaluto ng goto. Sarap. Lahat masarap, pati minudo. Minudo, goto, at puto ang team ng ating General Assembly. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-4 na kabanata na ng Aklat ng Galatia, Paul's letter to the Galatians. Tatalakayin natin ang unang bahagi, 1 to 7. At sa ating pagpapatuloy, gusto ko munang ilagay natin sa ating mga isipan ang mahalagang bagay na isinasaad ng aklat ng liham na ito ni Pablo sa taga mga Galatia. Unang section ng sulat ay ipinagtanggol ni Apostle Paul ang mabuting balita. Ng mabuting balitang kanyang itinuturo at ipinapahayag ang one true gospel na kanya mismong tinanggap mula sa Panginoong Hesukristo. Kanya itong ipinagtanggol gawa na siya'y pinaparatangan na mali ang mabuting balitang kanyang itinuturo, na ang mabuting balitang itinuturo ng mga apostol ay sinira niya o dinistort ng kanyang mga pagtuturo. Kaya naman sa unang section ng liham na ito ay ating natalakay ang tungkol sa madamdaming pagtatanggol ni Apostle Paul sa gospel na kanyang itinuro sa kanila. Sa ikalawang bahagi, atin pong nadaanan ang tungkol sa sola fide. Ang pagtuturo ni Paul tungkol sa mabuting balita, justification by faith alone. Na napakahalaga na naiintindihan natin na ang ating kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang ibig sabihin ay sampalatayanan natin ang ginawang pagsunod ng Panginoong Hesukristo sa kautusan, sapagkat doon tayo naligtas. Hindi natin kayang sundin ang kautusan ng perpekto. Kailangan natin ang pagsunod ng Panginoong Hesukristo para mapasa atin nang sa gayon tayo ay maligtas. Kaya justification by faith alone. At dito nga sa huling bahagi, starting ng chapter 4 o ng kabanata 4, ay yung huling bahagi na kung saan bibigyan daan ni Apostle Paul kung paano natin i-apply, kung paano i-apply ng mga taga-Galacia ang liham na kanyang isinulat sa pamamagitan ng mga katuruan na kanyang tinalakay sa mga unang bahagi. At ito nga ay ang Spirit-led obedience. Kasi yun ang pagkakaiba. Noong una ay obedience of the law. But yun ay dahil ay tinakda ang pagsunod sa kanila sa lumang tipan, pero yun ang kaibahan sa bagong tipan, sa New Covenant. Sapagkat sa New Covenant, tinanggap natin ang kaligtasan at ang patuloy na pagliligtas ng Diyos, hindi sa gawa ng kautusan, kung hindi sa pagkilos ng banal na Espiritu. At yan po ang bibigyan natin ng mahalagang pag-aaral sa umagang ito. Hinihiling ko lang ang mga bata na umayos ng pagkakaupo. Babasahin ko muna ang unang talata. 1 hanggang 7
I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave. Sundan niyo po ako, Galatians 4:1-7. Though he is the owner of everything, but he is under guardians and managers until the date set by his father. Verse 3, in the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. But when the fullness of time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. And because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. The Word of God to the people of God. Tayo manalangin. Aming Diyos, ang mga bagay na aming narinig at aming ipinahayag sa umagang ito ay iyong mga salita ng katotohanan, salitang mga puno ng kabanalan. Hinihiling namin at tinadalangin amin Diyos na tulungan mo kami at bigyan ng pangunawa sa lahat ng ito. Ang salita mo ipagpapala para sa amin. Kaya dalangin namin Panginoon, kayo po ang patuloy na aming maging tagapagpahayag. Tulungan mo kami tanggapin ang mga salitang ito sa aming mga puso. Magamit namin sa aming mga pananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At Amen. Sa unang pananalita ay sinabi ni Paul, ito ang aking ibig sabihin. So sa pananalitang iyon, ibig sabihin ay tingnan natin balikan kung ano ang kanyang pinahayag ng mga huling talata ng chapter 3. Sapagkat isang linggo tayong napatenga, kaya gusto ko munang balikan para magkaroon ng saysay ang lahat ng pag-uusapan natin ngayon. Sapagkat ang ipinapaliwanag ni Paul sa talatang ating binasa ay may kaugnayan sa mga bagay na ipinahayag niya sa mga huling talata ng Kabanata 3. So ganito ang pinapahayag. Galatians 3:23-29 sa inyong mga Biblia. Bago dumating ang panahon ng pananampalataya, tayo ikinulong ng kautusan hanggang sa ang pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan ang naging tagapangalaga natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo mabilang na matuwid sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya. Ngayong sumasampalataya na tayo kay Kristo, wala na tayo sa pangangalaga ng kautusan. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Ang buhay mismo ni Kristo ang isinuot sa inyo na parang damit nang kayo'y mabautismuhan sa Kanya. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Malaki ang problema na umiiral sa mga iglesia doon sa lugar ng Galatia, sa Galatian region o sa Galatian province. Sapagkat umiiral doon, umiikot doon ang mga maling katuruan patungkol sa mabuting balita. Sa kanilang pagtuturo at sa confusion ng maraming mga believers doon sa lugar na yon, na ang justification o ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos ay hindi lamang
sa pamamagitan ng pananampalataya kung hindi isinama rin nila ang pagsunod sa kautusan. So, ang ibig sabihin, ikaw ay binilang na matuwid sa harapan ng Diyos, hindi lamang sa ginawa ni Kristo, kung hindi may bahagi ang iyong mismong paggawa. And that's a very serious threat sa proclamation ng gospel. Because mali ang katuroang iyon. Pinapahayag ni Paul at ipinipilit sa kanila na ang kaligtasan, ang pagiging matuwid sa harapan ng Diyos para tayo maging karapat-dapat sa Kanya ay hindi sa pamamagitan ng iyong paggawa, kung hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos at sa Kanyang ginawa para sa iyo. At mga kapatid, sa umagang ito, alam ko na sa paulit-ulit nating pagbibigay ng emphasis sa mga talatang aking binigkas ay malinaw sa atin, sa ating lahat, na tayo'y nasa harapan ng Diyos ngayon, Kanyang tinatanggap. Nakalalapit tayo sa Kanya sa kabila ng ating karumihan, sa kabila ng ating kasalanan. Malaya tayo nakakalapit sa harapan ng Diyos. Hindi dahil tayo karapat-dapat, but because of what Christ did for us. Dahil sa Kanyang dugo. Dahil sa dugo ng Panginoong Kristo. Dahil sa Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, ang Kanyang ginawa ang mismong idinamit sa atin. Yung ating hubad na pagkatao sa Diyos na sadyang kahiyahiya ay dinamitan ng ating Panginoon ng Kanyang katwiran upang tayo maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. And that's what gospel is all about. At iyon ang patuloy na pinagdiriinan sa kanila ni Apostle Paul. Kaya naman, para balikan ang mga bagay-bagay, alam natin na ang usaping ito ay hindi usapin ng hindi mananampalataya at mananampalataya. Ang usapin na ito ay usapin sa loob ng iglesia, ng mga anak ng Diyos. Mga kapatid, ang nakakagulo at maling turong ito ay hanggang ngayon tumatakbo sa loob ng iglesia ng Diyos. Ito'y usapin ng mananampalataya, kapwa mananampalataya. Kaya naman, minarapat ni Apostle Paul na balikan ang mga aklat na itinuro ni Moses, yung Pentateuch, na kung saan binalikan niya muli si Abraham. Sapagkat wala namang ibang basihan na pwedeng pagbasihan ng lahat ng kanilang pinagtatalunan, ng lahat ng kanyang pinapahayag, kung hindi ang turo ng Panginoong Kristo ay hindi kaiba sa itinuro mismo ni Moses sa kanyang mga aklat, na siyang sinusunod ng mga Hudyo, na siyang gumagawa ng maling pagkaunawa sa itinuturo ng Panginoon, na tinuturo ni Apostle Paul. Kanina nga sa ating pag-aaral ng Sunday School, malinaw na tinuturo na ang Old Covenant, ang lumang tipan, ay larawan ng bagong tipan. Lahat ng pangyayari sa lumang tipan ay foreshadow na mangyayari sa pamamagitan ng accomplishment ng ating Panginoong Kristo. Kaya naman, kanyang muling nilarawan sa kanila at binalikan si Abraham. Si Abraham at ang pangako at pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham kasama ang lahat ng kanyang kaapu-apuhan. His offspring. Hindi po ba? At iyon ang diniscuss natin last Sunday. At ang sabi sa ating pinag-aralan, isinailalim niya ito, katulad ng binasa natin kanina, isinailalim niya ang mga ito, ang bayang Israel, ang kanyang mga anak, ang lahat ng Abraham's offspring sa kautusan bilang kanilang pansamantalang tagapangalaga habang hinihintay ang tinakdang panahon ng pagliligtas.
Lumalabas dito na ang bayan ng Israel ay ipinailalim sa kautusan bilang kanilang tagapangalaga hanggat hindi dumarating ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat mapapalaya lamang sila sa kautusan bilang kanilang tagapangalaga kapag ginawa na ng Panginoong Hesukristo ang kanyang pagliligtas. Kaya hindi masama ang kautusan. Maraming mga Kristiyano ngayon na ang akala, porkit tayo nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos, ang kautusan ay baliwala na. Hindi po, may mabuting layunin ang kautusan. Kaya ito pinagkaloob sa atin at sinasabi nga ni Paul sa kanyang paglalarawan, ito ang inyong guardian habang wala pa ang Panginoong Hesukristo. At naalaman nga natin sa takdang panahon ay isinugo ng Ama ang kanyang butong na anak upang sila'y iligtas. Upang alisin na sila sa ilalim ng unang tagapangalaga nila, ang kanilang unang guardian. Noong dumating ang Panginoong Hesukristo, wala na sila sa ilalim ng kautusan. Ang lahat ng sumampalataya sa Panginoon ay inalis, pinalaya sa ilalim ng kautusan at naging mga malayang anak ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang sinasabing ni Paul sa mga huling talata sa Kabanata 3 na siyang gusto niyang linawin o mas linawin pa ngayon. Sabi niya sa unang mga talata, I mean that the heir, as long as he is a child, is no different from a slave, though he is the owner of everything, but he is under guardians and managers until the date set by his father. Itong ibig ko sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakahihigit sa isang alipin, kahit na siya ang may-ari ng lahat. Ano ba pagkakaiba ng heir? Hindi ho buhok ha, tagapagmana ang ibig ko sabihin. At yung alipin. Ang isang tagapagmana, kahit na siya ang ginawang tagapagmana ng lahat ng ari-ari ang iniwan ng kanyang mga magulang, habang wala pa siya sa tamang edad o sa panahong itinakda na nagkaloob ng mana, siya ay mananatiling walang kakayahang angkanin ang kanyang mamanahin. Of course, alam natin yan sa ilalim ng batas. Kapag ikaw ay underage pa, nasa luma ka pang, hindi ka pa dumarating sa tamang edad, merong guardian, may tagapangalaga. Yung mamanahin mo, hindi ka agad mapapasa iyo, gawa ng minor de edad ka pa lamang. May takdang panahon na inilahat ng batas para yung mga bagay na yun ay maangkin mo. Hanggang ikaw ay nasa tamang gulang na. Post muna ako. Ginukunan ako ng picture. Ayan. So, ano ang pagkakaiba niya sa isang alipin? Ang alipin, ganon din, ay may nagmamay-ari sa kanya. Ano ang wala ang isang alipin? Karapatan. Wala siyang karapatan para sa kanyang sarili. Sapagkat someone owned him. Di ba? His master owned him. Wala siyang karapatan. Ang kanyang buhay ay hawak ng kanyang Panginoon. So sinasabi rito ni Paul na tayo, nung una, bagamat tayo ginawang tagapagmana ng Diyos bago pa man lalaki na sa libutan, nung dumating tayo rito, we are all under the law. Nasa ilalim tayo ng kautusan hanggang sa panahon ng kanyang pagtawad. So, sinasabi niya naman sa taga-mga Galasya, noong una, ang bayang Israel, ang bayang pinili ng Diyos, kayo ay wala pa sa tamang edad, kumbaga. Kayo alipin ng kautusan.
Yun ang inyong tagapangalaga habang hinihintay nyo ang tunay na guardian ninyo. Kaya naman, mga kapatid, nauunawaan natin, ang isang mananampalataya, ang anak ng Diyos, nasabi ng salita sa Ephesians, nasabi ni Paul, bago pa man dalangin ang sanlibutan, ikay pinili na ng Diyos para sa Kanya. Ang ating temporary o pansamantalang tagapangalaga ay wala iba kundi ang kautusan. Kapag ikay tao sa mundong ito, kapag ikay nilalang sa mundong ito, ikaw ay lahat tayo ay nasa ilalim ng lahat ng kautusan. Amen po ba? O yung tinatawag nating law. There are natural laws. Tama po ba? Hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating sarili sa kautusan, sa lahat ng batas ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagtatag ng batas para tayo pangalagaan. Spiritual man yan o physical. There's always the law of God that guard us, na nag-iingat sa atin. At yon ay pansamantala. Hanggat hindi nangyayari ang pagtawag ng Diyos, tayo mananatili sa ilalim ng tagapangalaga. At ako mga kapatid ay na-amaze. Isipin po natin, wala tayong kamuwang-muwang sa Diyos. Hindi natin kilala, hindi natin alintana na may Diyos pala. Pero sa takdang panahon, tayo tinawag ng Diyos. At tayong lahat ay naririto na sa iglesia, sa tahanan ng Diyos, sa pamilya ng Diyos. Kaya naman ang mga bagay na ito ay dapat nating lubos na pahalagahan. We are not only children of God, but tagapagmana ng Kanyang kaharian. And that's the very purpose of our redemption. What then is the position under the law of Moses, which is the Old Covenant, and under Christ, the New Covenant? Gusto kong maintindihan natin kung ano ang pagkakaiba. Ano ba ang kalalagayan natin under the law of Moses? O sa 10 utos, o sa moral law, o sa lahat ng law ng panahon ng mga Israelita, and under Christ, the New Covenant. Under the law, the children of God are slaves of the law. By faith in Christ, they become free. They became free. We need the perfect obedience of Christ in us in order for our obedience to be accepted by God. Ang lahat ng ating pagsunod ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos kung wala si Kristo. At palagi kong sinasabi yan sa atin lahat. Walang saysay ang lahat ng inyong pagsasakripisyo. Walang saysay ang lahat ng inyong pagsunod kung wala ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba sabi, sino lang ang tanging kinalulugdan ng Diyos? Ang kanyang bugtong na anak. Wala na siyang kinalulugdang iba kung hindi ang kanyang bugtong na anak. Kaya naman, para tayo kalugdan ng Diyos, kailangan natin ng kanyang anak. Amen po ba? Kailangan natin ang kanyang anak sa atin upang tayo mapansin ng Diyos. Mali ang kaisipan sapagkat hindi tinuturo ng Biblia na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinasabi ng Bible, simula una, from Old Testament to New Testament, may bayang pinili ang Diyos. Ang Diyos ay pumipili. Kaya naman kayong lahat ay narito dahil naniniwala ako with all my heart na kayong lahat ay tinawag ng Diyos. Kahit tulog kayo ng tulog,
Kayo'y tinawag ng Diyos, kaya kayo naririto. Hindi ako nagbibiro. At samantalahin natin ang pagkakataon na tayo ngayon mga tinawag ng Diyos. Tandaan natin, we are children at the same time are heirs of the kingdom. We are set free from the law by putting our faith to Christ. Is actually the fulfillment of God's promise to Abraham. Noong tayo pinalaya ng Diyos mula sa kautusan, noong tayo tinawag ng Diyos, iyon ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Bakit? Tinanggap natin ng paunang mana. Ano? Ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga, we are heirs. Sigurado yon. Nakasulat yun sa testamento. Itinakda yun ng Diyos sa aklat ng buhay bago pa man lalangin ang sanlibutan. Na darating ang panahon na tatawagin ka ng Diyos at tatanggapin mo ang iyong mana. At iyon ay pangako ng Diyos sa kanyang pakikipagtipan kay Abraham. Kaya dinidiscuss natin si Abraham. At yung offspring ni Abraham. At lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Sila'y mga anak ng Diyos. Kaya naman, kung ating titingnan, sabi ng verse 3, in the same way, we also, when we were children, were enslaved to the elementary principles of the world. Ano ba yung tinatawag na elementary principles of the world? Tingnan natin, from children of wrath, tayong lahat, to become the children of God. The children of flesh, to children of God. Mga anak ng laman, bago naging anak ng Espiritu. Intindihan po natin? Nakita natin yung pagkakaiba. The children of flesh. Dati nung tayo nasa children of flesh at dating lumang pagkatao, wala tayong Diyos. Kaya tinawag tayong mga anak ng laman, kung ano ang nais ng ating laman, kung ano ang mga bagay na makakapagpasagana sa atin, yon ang ating Panginoon. Yon ang ating magulang. But because of Christ, we are no longer children of flesh, but we are children of God. Anak na tayo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang usaping ito ay pinaliliwanag sa isang iglesia na nakakaalam at nakakilala sa Diyos. Sapagkat katulad ni Paul, sabi niya sa mga taga-Galacia, sa mga Hudyong nanggugulo roon, you are also under the law, just like me. Alam natin kung ano ang kautusan. Alam natin kung ano ang ginagawa ng kautusan sa ating pananampalataya. Ang tanong, kung mananatili tayo sa kautusan, tayo ba'y maliligtas? Sa tingin nyo ba, umangat ba ang pananampalataya nyo sa pamamagitan ng pagsunod nyo sa kautusan? Lumapit ba kayo sa Diyos? Hindi. Mga ipokrito. Sapagkat alam nating lahat na hindi natin kayang sundin ang utos ng Diyos. Wala tayong kakayahang alisin ang ating sarili sa kasalanan. Walang tayong pinapanginoon kung hindi ang naisin ng ating laman. At pinalaya lamang tayo dyan nang tayo manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ito lang isang clarification na gusto kong sabihin sa ating lahat bilang mga mananampalataya.
Alam natin na ang kautusan ay kapaki-pakinabang para sa atin. Hindi tayo inaalis sa kautusan ng Diyos pagdating sa ating buhay pananampalataya. As children of flesh, we follow the law on our own, obeying the law as our duty to God. Di ba ganoon? Pag tayo under sa ating sariling gawa, ginagawa natin ang mga bagay ayon sa sarili nating kagustuhan. Kaya nga tayo namamali. Kanya-kanya tayong gawa ng daan papunta sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat meron tayong pag-iisip. At bilang mga corrupted na utak na meron tayo gawa ng kasalanan, palaging gusto natin mas nakakahigit tayo kaysa iba pagdating sa paglapit sa Diyos. Of course, naniniwala tayong may Diyos. Gusto nating mapalapit sa Diyos. Pero palagi nating ikino-compare, mas magaling ako sa Kanya kaysa sa Diyos. Kaya nga napakaganda no, binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya at pananampalataya pinagbasihan, hindi gawa. Kasi kung gawa, may mas nakakahigit sa iba. Tama po ba? Mas may magagawa yung isa kaysa sa isa. Kaya kung gawa pagbabasihan, may honor. Di ba? May top 10. May 1, 2, 3, 4, and so on. Pero dahil ang pinagbabasihan ay hindi gawa, kung hindi pananampalataya, na ang Diyos ang may bigay sa atin, walang pwedeng ipagmalaki ang sino man. As a children of God, sabi, as children of flesh, we follow the law on our own. As a children of God, we follow the law through the Spirit. Sa pamagitan ng Espiritu. There is freedom in obeying the law. Di ba, tingnan natin ang mga Hudyo. Nakatali sila sa kautusan. Bakit? Pinipilit nila sundin ng kautusan. Pinipilit nilang gawin sa pamamagitan ng sarili nilang lakas. Pero habang ginagawa nila, habang sinusunod nila, lalo lamang silang bumabaksak. Kasi ang totoo, hindi mo naman talaga masusunod dyan. Ibinigay yan para ipahayag sa iyo na ikay makasalanan. Para ipakita sa iyo na apart from God, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Yun ang sinasabi ng kautusan, sabi ni Paul. Kaya yan ay sumpa. Bakit sumpa? Sumpain ang mga tao nagsasabing sinusunod niya ang kautusan, pero totoo, hindi naman niya kayang gawin. Kaya ang lahat ng nasa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. At ang sumpang yan ay matatanggal lamang dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. We're not under the law. But the law still governs our life. Amen po ba? Huwag tayong magkakamali. But hindi na tayo alitin ng kautusan. Malaya na tayong sundin ng kautusan. Hindi na by the book. Noong una ang mga Israelita, sinusunod ng kautusan sa pamamagitan ng kanilang sariling lakas. O gagawin mo to ha, magpapasting kayo every Thursday, magpupunta kayo gantong oras, pupunta kayo ganyang oras, gagawin mo to, mananalangin kayo 4 times, 5 times a day. Sa lahat ng ganito, mananalangin kayo. Sobrang dami ng kautusan na siya nagpapahirap na wala namang sense. Ang kautusan ay binigay para maging structure ng ating buhay. At sinasabi rito na kapag ang kautusan ay sinusunod mo according sa iyong lakas, hindi ba nakakapagod? Hindi ba nakakasawa? But ito ang sinasabi ni Paul, through Christ, we have freedom. Dapat sinusunod natin ang kautusan with delight. Tama po ba? Masaya na kusang loob na sinusunod ko ang lahat ng pinag-uutos ng Diyos. Sapagkat alam ko kung sino ako sa harapan ng Diyos. Isa pa rin akong makasalanan. But we follow the law of God with delight.
We are no longer slave, but sons and heirs. Dito po tayo tatapos. But when the fullness of time had come, God sent forth His Son, born of woman, born under the law, to redeem those who were under the law, so that we might receive adoption as sons. To be sons and heirs of God is the very purpose of our redemption. Ulitin ko. To be sons and heirs of God is the very purpose of our redemption. Tayo ba iniligtas lang ng Diyos para sabihin nga na palagi lang kumain ng extra rice sa Jollibee? Doon ba lang tayo iniligtas ng Diyos? Trip pa lang ng Diyos na iligtas tayo. But like the prodigal son, tayo anak ng Diyos. At tayo muling nirestore ng Diyos at ibinalik sa kanyang piling. Hindi lamang bilang anak, kung hindi bilang tagapagmana ng kanyang kaharian. Na kanya nang layunin bago pa likhain ang sanlibutan. Through Christ. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo na kanyang isinugo to conform us to Him, ang Abraham offspring na sinasabi ni Paul. Na nung tayo nakipag-isa sa Kanya, tayo naging offspring din ni Abraham. Tayo din tatanggap ng pangako ng Diyos. Pagbabalikan natin na sinabi ng Hebrews sa ating pag-aaral at Sunday School. Sinasabi natin na si Abraham at lahat ng mga mananampalatayang nauna sa atin, lahat sila ay pinangakuan ng Diyos through Abraham. Pero sa kanilang lifetime, hindi nila natanggap yung pangako. Tama po ba? Hindi nila nakita yung pangako sa kanila. Hindi nila naranasan yung pangako ng Diyos sa kanila. At kapareho rin natin. Maaring sa buong buhay natin, hindi natin makita yung pinangako ng Diyos sa atin. Pero sabi na aklat, ng sumulat ng aklat ng Hebrews, lahat ng mga mananampalataya ay sumasampalataya sa lupa na ipinangako ng Diyos sa kanila, hindi sa mundong ito, kung hindi doon sa new heaven and new earth. Ang tunay nating kapahingahan, ang tunay nating sabat sa piling ng Diyos. Yun ang ating tahanan. We are pilgrim in this world. Tayo yung mga lalakbay, bagkat hindi ito ang ating tahanan. Ang tahanan natin ay nasa langit. At bilang tagapagmana, baka akala nyo magmamana kayo ng karami-raming ginto, pamamanahan kayo ng bahay, nakatulad na sinasabi ni Paul, ni John, na ang ating pagtingin doon sa literal, na doon ay kalye ginto, nandoon ay mansyon ng bahay. Yan ang mga sinasabi ng mga prosperity gospel, di ba? Kaya kapag narinig mo, gusto ko na maging tagasunod ng Panginoong Kristo. Siya na ang aking daan ng katwiran at ang buhay. Isipin mo, magmamana ako ng ginto, ang kalye ginto. Mansyon ng bahay. Umair na naman ang pagkaganit, no? ng ating makasarili at makasalanang nature. But tayo tagapagmana ng kaharian ng Diyos, ng buhay na walang hanggan. Ang lugar na ating pupuntahan ay hindi natin mai-describe ng sarili nating pananalita, mga kapatid. Walang description. Sapagkat way ahead, kung ano yung kaisipan natin ng mansyon, hindi natin ma-describe yung nag-iintay sa atin. Ang ilalarawan lamang yun ng Biblia, kung ano yung tamang salita
na pwede niyang ipahayag sa pinakamagandang bagay. But we cannot comprehend, mga kapatid, kung ano yung pangako ng Diyos. Sapagkat alam natin na masigit yan sa mga bagay na yan. To be son, God sent His begotten Son to conform us to Him. He is Abraham's offspring. We cannot be a children of God on our own. No mere man can deliver us from the wrath of God. Our union with Christ, we became also the offspring of Abraham, whom God promised will be fulfilled. Ano sinasabi ng John 1:12 to 14? But to all who did receive Him, who believed in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yung iba sinasabi, kapag tinanggap mo si Kristo, anak ka na ng Diyos. Kapag tinanggap mo, ibig sabihin, nasa aking kakayahan. Kapag tinanggap ko siya, anak na ako ng Diyos. Mga kapatid, ang talata hindi nagsasabi na iyan ay nasa sarili mong kapasyahan. Sapagkat sabi ng talata, you become a children of God who were born not of blood. Ibig sabihin, hindi ng dugo, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but by the will of God. By His Son, whom He is well pleased, we became also God's sons. The Son who is the heir of the kingdom, we also be heir of the kingdom. At sino lahat na nagbigay ng pahintulot niyan? Si Jesus Christ. Siya ay anak ng Diyos, the only begotten Son of God. When we accept Him, when we unite with Him, tayo naging mga anak din ng Diyos. Si Jesus ang tagapagmana ng kaharian ng Diyos, and because we unite with Him, our union with Christ, tayo naging mga tagapagmana rin ng kalangitan, ng kaharian. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, without me, you are nothing. Kapag wala ang Panginoon, wala kayo. Wala kayong magagawa. Can we please God even we are still sinner? Ano sa tingin ninyo? Sa kalalagayan natin ngayon, niligtas tayo ng Diyos, binigyan tayo ng pananampalataya ng Diyos, pero makasalanan pa rin tayo. Do you think we can please God? Sabi rito, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. So you are no longer slave, but a son, and if a son, then an heir through God. Mga kapatid, hindi na tayo bata. Nung tayo iniligtas ng Panginoon, ganap na ang ating edad para tanggapin ang ating mana. Yun na ang tamang panahon para ideklara ng Diyos, ikaw ay aking anak at tatanggap ka ng mana. Bagamat hindi natin ito alam noon, pero ipinahayag sa atin sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, mga kapatid, kayong lahat ay anak ng Diyos at tagapagmana ng Kanyang kaharian. At napakaganda nito, ano po? The Spirit of His Son into our hearts. Nakakalapit tayo sa Diyos ng walang hadlang. Anytime. Walang hahadlang kahit anong oras, kahit saan. Sapagkat hindi na tayo alipin, tayo mga anak ng Diyos.
Kung paano tayo lumalapit sa ating Ama, sa ating magulang, ganoon ang pribilehiyong ibinigay sa atin ng Diyos. As God's children, we can be assured that we can be close to God than ever before. Kung noon ay malapit tayo sa Diyos, palapit ng palapit, palapit ng palapit sa puso ng ating Diyos. At yun ang pribilehiyong meron tayo, mga kapatid. At yan ay hindi bunga ng ating paggawa, kung hindi paggawa ng ating Diyos. Purihin ang Panginoon sa umaga ito. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanang aming narinig. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy nagpapalakas ng aming mga pananampalataya. Purihin po kayo. Hindi po namin ma-describe ang aming nararamdaman. Every time na pumapainla lang sa himpapawid, sa aming mga tainga, sa aming mga puso, ang katotohanan ng iyong mga salita, aming Diyos, aming Ama, na kami itinuturing mong iyong mga anak, na iyong makakasama sa buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na maunawa namin kung anong relasyon meron po kami sa inyo. At dalangin ko po, Panginoon, sa pamamagitan ng mga katotohanang nahayag sa amin, patuloy na magkaroon ito ng pitak sa puso ng bawat isang nakikinig na naririto. Tinawag mo po kami at napakalaking pagpapala sa amin ang pagtatawag sa amin. Habang kami nabubuhay, habang kami mayroong malinaw na pag-iisip, habang meron kaming malakas na pangangatawanan, ano man ang kalalagayang aming kinahantungan sa mga oras ito, masagana o mahirap, isang pagpapala na makilala ka namin, amin Diyos, at mapapurihan. Kaya naman po, amin Diyos, patuloy ng iyong mga salita, ang patuloy namin panghawakan. Tulungan mo po kaming manampalataya sa inyo ng buong puso. Hindi po namin ito magagawa kung wala po kayo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus tong aming dalangin. Amen at amen. Purihin po.